and open your Bibles. Exodus chapter 16, verse 2 and 3. Now, part 2 ni sa atong mensahe about ungratefulness. Now, part 2, ungratefulness in the Old Testament. This is our title for tonight. No, ungratefulness in the Old Testament. So, ato ni basahon Exodus chapter 16, verse number 2 to 3. There are, two verses in the Bible nga atong basahon because I do believe, mga igsoon ko sa Ginoo, kining gratefulness, importante ni sa matag usa ka Kristohanon. O ang ungratefulness, kanang dili mapasalamaton, no? Kuwang kani siya, maunay babag sa panalangin sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ang tao nga dili siya grateful, no? Ungrateful siya, lisod kaayo ang iyang kinaiya. No, lisod sad kaayo panalanginan sa Ginoo. Young people, be grateful to your parents. Amen? Grabe gyud ang pag-anto sa inyong mga ginikanan. Kung kung grateful kamo, mas layo kamo sa disgrasya, no? Duol kamo sa panalangin. So atong basahon Exodus chapter 16 verse 2 and 3. And I would like to we will read it together. Exodus chapter 16 verse 2. Are you ready? Ready? Read. And the whole congregation of the children of Israel murmured against Moses and Aaron in the wilderness. And the children of Israel said unto them, Would God we had died by the hand of the Lord in the land of Egypt, when he sat by the flesh pots, and we did eat bread to the full? For you have brought us forth into the wilderness to kill this whole assembly with hunger. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you so much, O God, for dying on the cross to save us. Kung wala ka magpakamatay sa cross, Ginoo, dili mi masave. Dili mi makadawat sa kinabuhing dayon. Amo lang ning nadawat because ikaw mo'y naghimo ni Ginoo. Ikaw nag-offer ni ngadto sa matag usa ka namo as a free gift. Lord, thank you for the Holy Spirit for convicting our hearts sa diha nga among na sa panahon nga iya amo ka nadawat. O salamat sa God the Father nga sa imong paghatag sa imong bugtong nga anak. Lord, salamat itag na sa kagabion karon. Lord, I pray that you will challenge us and imuming pasabton, Ginoo, how to be grateful. Aron, Lord, ikaw magapanalangin sa imong mga tao aron mahimuming blessing ngadto sa uban. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Please be seated. And gratefulness is in the Old Testament. No, daghan sa mga tao, mga Kristohanon, isa pa sa mga Kristohanon nga atong gitanaw sa ilang kinabuhi nga lisod jud kaayo bisan sa paginabuhi. Nga naman because of their character. Usa ni ka kinaiya nga lisod jud kaayo nimo nga kinaiya. Kining tao nga ungrateful nga tao. Now, ungratefulness is wickedness in the sight of God. Remember this. Ungratefulness kanang dili mapasalamaton, no? Kanya ang tao naghimo nimo maayo, dali ra nimo balusan og dautan, og tan-aw nimo makakuan ka, makalamang ka, naslimot ka nga dunay Ginoo nga tan-aw nimo. Now, ungratefulness muning nagpalayo ka nato sa panalangin. At sometimes tungod kay naanad ka sa imong kinaiya, no? Dili nimo ginahuna-huna na dumduman ang kaayo sa Ginoo sa imong kinabuhi, ang kaayo sa mga tao, no? Mo nay usahay nga mahimutang ungrateful because dali kay ta malimot sa mga tao nga naghimo natong maayo. Pero kung kita'y makahimog maayo, di nato kalimtan. Muna kusog sa tamamuyboy, no, di ba? Pero nabaliktad na hinuon, imbes ang maong tao dakusag nahimo nimo ang imong gamay ra, pero sa imong hunahuna ikaw mo'y dakong nahimo because you are ungrateful.
Now, ungratefulness is a bad character of a person. Ang dili mapasalamaton bati ng kinaiya. Now, young people, if you are practicing ungratefulness, I will tell you this. Lisod gyud kaayo ang dagan sa imong kinabuhi. Layo ka sa panalangin. Dili gyud mahimo nga ang imong kinabuhi puno sa panalangin because of your character. Character of a person is very important. Amen? Sa atong kinabuhing Kristiyano, if you want to be a blessing to others, importante kayo ang atong kinabuhi, atong ipasunod ang atong kinaiya diha sa pulong sa Ginoo. Now, review na to last na ako nigiwali, the three biblical terms of ungratefulness. Now, kaning binisaya sa ungratefulness, daghan kay wala eksakto nga words. No? And dili mapasalamaton, dili kontento, daghan kay wala kay eksakto nga word, no, sa ungratefulness. But the very close things word of ungratefulness kanang dili mapasalamaton, no? Una, unthankfulness is ungratefulness. Ang tao nga dili mapasalamaton, ungrateful na siya nga tao. So maigsoon ko sa Ginoo, hinaut ta nga sa atong kinabuhi atong i-practice ang pagkamapasalamaton. Amen? And then, number 2, the biblical terms of ungratefulness, una, unthankfulness. Number 2, discontent. Ang tao nga sige dili kontento, ungrateful na nga tao. Tagaan ni mo sapatos siya, tagaan po lagi ta, pero baratuhon. Tinang kitagaan na. Manaway pag yun. Pakanon po lagi ta, pero pansit. Tiya mo na, gipakao na ganing. O niya, magwang pag yun, pansit po lagi. O pakapinaghumba, may ngumpog, butangan po humba, pero tambok. Tiyaw mo na. No? Dili yun. Di ba nakita mo mga tao ingon niya na? Bakit soon ko sa Ginoo, dapat kita nga mga Kristohanon, grateful ta nga mga tao. Mapasalamaton ta sa Dios o sa mga tao nga nagtabang nato. Mga tao nga naghatag og mga maayong butang sa atong kinabuhi. Alam mo salingan sa una si Lula, dito pa mi sa baybay, di na ako siya malimtan. No? Kay inigabot na mo sa simbahan, si Amam gamay pa, perti ng lipaya ni Amam. Kay si Lula nagpadalag binignit, tunga sa kaldero. Si Lula nagpadalag baboy, tambok. Bahalag tambok, kay daghan mo pod. Grabing hinumba na mo. Basta mag-ihaw si Lula og baboy, tagahaan mig tunga sa planggana. Unya karon, iyong tagaan man lagi ta, pero tambok. May nalanang na tambok. Diba? Kanindot ang tambok sa una si Rini ganing Rini Bartolaba, mga on ganing mig humba sa iligan. Yang ipauli sa tindira kung unod ihatag. Isa katong tambok lang. O niya, gitagaan ka. Imo pang sawayon. Bisa to wa kadungog nang naghatag nimo. Labaw na nakadungog. Di nakatagagot Roy. Ang Ginoo nakadungog niya na, mapasalamaton ta. Mga anak, dapat mapasalamaton ka mo sa inyong ginikanan. Number 3, hard-heartedness. Another biblical term of ungratefulness kanang hard-heartedness. Mga taong gahi o kasing-kasing. Dili kasabot bisag unsaog tabang. Wala gyud gyapon. Murag iyang una-una nga wag yun. Nga wa ni hindi ka maayo nga tao gyapon. Pero manubag ra na sila sa Ginoo. Manubag ta sa Ginoo kung ang atong kinaiya we are ungrateful. So number 1, the ungratefulness of the Israelites in the wilderness. Sa atong gibasa diri, the Israelites grumbled against Moses. Kanabang sige sila kasuko against Moses and God, forgetting the miracles of the Red Sea and the provision of manna. They accused God's intention. Yung sila, gikuha man mi sa Ginoo, gidala mi diri aron mamatay mi. Tiyaw mo na.
ang ilang giakusar ang Ginoo, ang desire sa Ginoo aron makduna sila kagawasan sa pagkaulipon. God wants them to bless them and to have freedom sa ilang pagsimba. Pero ingon sila, ang ilang unahuna, that He brought us forth into the wilderness to kill us. Isa gidalata diri para patyon ta. Ang intention sa Ginoo, maayo sa ilang kinabuhi. Right? Do you remember sa mga Israelite noon? They're slave in Egypt. Grabe ang ilang pag-antos sa Egypto. And then they cry out to God. Grabe ang ilang pagtuaw sa Ginoo. Nangayo sila panabang. O niya, gitubag sila sa Ginoo sa ilang gipangayo. But now, walking from Egypt to land of promise, mga Kristohanon, kita, usahay na apata, ang ubang tao nag-enjoy na sa land of promise, ang ubang Kristohanon, uban, nakapa sa wilderness, sa kamingawan. The reason is why these people, dugay sila nakaabot, less than 1 year. Sila katuig dito? 40 years? Nagtuyok-tuyok. Ingon sa ubang Bible scholar, pwede nag 3 months. Makaabot na sila. Nganong dugay sila nakaabot? Because their heart are wicked. They don't trust the Lord. They're ungrateful people. Now, they murmured, they complained against God and Moses. Maybe tonight, you're walking paghihapon sa wilderness. Naghihapon ka sa kamingawan, wa ka kaabot sa land of promise. Your life is very struggling. Why? Because of your heart. Tungod ang imong kasing-kasing, dili ka mapasalamaton sa Ginoo. Christian, not to murmuring and complaining, but be thankful to God. Kristohanon, kung doon na ganing tayo mga nahitabo, nga dili maayo, i-acknowledge ang kabubuton sa Ginoo nga doon na pa'y mas maayo pa ni anak. And be thankful to God. Amen? Pastor, nagpasalamat ko nga bati man ang resulta na hitabo doon ako'y gihimo. Wala ka kabalo. Nga doon na pa'y maayo nga giplano sa Ginoo ni anang imong girohuna nga imong makuha karon. So just trust the Lord. Amen? Ang Kristohanon nga siging complain layo sa Dios. Kita gani nga mga tao magsigig tagkuyog anang musig bagutbot, ita ganahan no? Kapuya po na nay usahay na dunggan ako bisa kapoy kay mo kuyog ni kuan ngano man magsigi bagutbot. Magsigi bagutbot bisag asa magsigi bagutbot kapoy ay. So ang Ginoo pakaha nga mo'y atong gibagutbutan, kita ganing magkuyog sa taong bagutbutan, bisag lahi mo'y gibagutbutan, di taganahan. Ay murag maluya sa ta. Murag usay maapil sa tagbagutbut no. Labaw na sa Ginoo mo'y atong bagutbutan niya ang Ginoo, grabe nga gibuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi. Iyang gihatag nato ang pinaka the best nga para nato. Sometimes ang atong hunahuna nga gitagaan pa lang ko sa Ginoo niini, gitagaan pa lang ko ingon ani pitininduta kayo. Baka masayad kung gihatag pa na sa Ginoo basing makadaot na sa imong kinabuhi. Amen? But we need to grow spiritually. Aron ng Diyos makabubo siya sa atong panalangin. So, ikaw maghuna-huna. Kay kaning mga Israelites, nganong wala sila kaabot sa land of promise, sa lugar nga dito sila panalanginan sa Ginoo. Ang uban kasagaran nila, namatay dito sa wilderness, duhara gyud ka tawo nakaabot sa land of promise. Si Caleb o si Joshua. Even ang ilang leader, si Moses, wa kaabot. Ngano man, tungod sa kabagotbutan sa mga tao, nadala siya. Nakasala siya sa Ginoo, katungod sa kabagotbutan sa mga tao. Yung na Ginoo, Moses, speak the stone. O ang stone, muagas ang tubig. Pero tungod ang mga tao sig bagutbot, wa niya giistoryahay matugi. Hampak niya ang bato sa iyang sungkod. And then the stone is the, ingon sila, that's the Lord Jesus Christ in the Old Testament. O giingnan sa Ginoo, Moses, di nakakaabot sa land of promise. So may igsoon ko sa Ginoo, dapat kita nga mga Kristohanon mapasalamaton ta.
para mo dagaya ang panalangin sa Ginoo sa atong kinabuhi. We need to submit the will of God sa atong kinabuhi. Salamat sa Diyos sa tanang butang nga gitugot sa Diyos sa imong kinabuhi. When I remember when I'm, panang batanon pa ko, daghan ko gipangayo sa Ginoo nga wala gitubag sa Ginoo. And now I acknowledge nga salamat ra nga wala ko gitubag sa Ginoo. Una, nag-ampo ko nga mapulis ko. Pag nakapasar to ko sa exam, pero kung mutong ako, di magsugod ang training, makancel. Kaduha ko niyan to, wa gyud ang masugod ang training. Paikatuloy, ko makancel lang gyapon na, wa ko mo adto. Sugod sila, na wa na ko mapulis. Pero plano to sa Ginoo. Nang-apply ko dito sa Cebu, sa Pepsi Cola, kay si Lauro ato, wala pa sa Coca-Cola. No? Dito ko sa Cebu. Kay mo trabaho ko dito. Imbis mo duty na ko, ang akong backer na personnel manager, nag-resign. Pag abot na ko, mga 1 week lang, nag-resign siya. Di wala ko makuha. Grabe ang inampo sa church. Daghang mga pastor nga nag-backer na ko. Kaya bisag yabag ko, pero song leader mo ko sa church. Sunday school teacher sa mga bata. Ikuyugan ko sa pastor, gingnan niya itong personnel manager sa Pepsi Cola. Kini nga bata, grabe ni faithful ni sa church. Ikaw sa sige lang, pastor. Babalik ka sa karong January, kay hiring na mo, kay unahon ko ni siya. Pero wag yun gitugot sa Ginoo. Idawat ko, maligyaay kong floor wax. Kung di ko mahalinan, di ko kakaon. Grabe yung kaayo nga pagpatrabaho dito sa Cebu. And then, nagtuaw ko sa Ginoo, Lord, why? But now I understand. Doon ay trabaho nga gitagana sa Ginoo sa akong kinabuhi. Kung napulis ko, di na ako negosyante. Di po ko mapastor. O nakatrabaho po ko sa Pepsi, siguro makaretire ko dito, pero ordinaryo ako nga workers, kaya di man ko college graduate. No? Pero maigsoon ko sa Ginoo, maybe karon doon na kay gipangayo sa Ginoo, nga gihatag sa Ginoo. Kunya nagsikag, bagot-bot, na discourage ka sa pag-alagad sa Ginoo. Don't be discouraged, just trust God. Be grateful to the Lord. Maybe ang Diyos doon na siya plano sa imong kinabuhi. Ano di pa ni mo makita, but someday, imo nang makaplagan. Makita ni mo nga ang plano sa Ginoo perfect for you. Then yung mga Israelites, gidala, nag-ingon ang mga Israelites, gidala ta dinhi sa wilderness aron patiyun ta sa Diyos. Grabe kayo ang ilang pag-akusa sa Ginoo. Patiyun ta sa kagutom o kauhaw. Lanlimot sila sa kaayo sa Diyos. Nalimot sila sa miracle of God nga iyang gihimo sa Ehipto. In Numbers chapter 11, verse 4 to 6, and the mixed multitude that was among them fell and lasting, and the children of Israel also weep again, and said, Who shall give us flesh to eat? We remember the fish which we did eat in Egypt freely, the cucumbers and the melons and the leeks and the onion and the garlic. But now our soul is dried away. There is nothing at all beside this manna before our eyes. Ilan ang gikuha ng Ginoo? Ilan ang ilan ang gisulti? Ug unsay ilang kabutang sa Ehipto? No, the people complain about the manna. Nga sige na sila kaon og manna. Kung siya dito sa Ehipto, doon namin dito, bisag ulipon mi, doon namin fish. No, we did it in Egypt freely. Eat all you can. Doon namin cucumbers. Doon namin melons. Grabe, mura na pag-unsa nila. No? And leeks, and onions, and garlic. Yan sa dire, grabe, sige lang mana. Pero maigsoon ko sa Ginoo, kung na kay pag kaning mga Israelites, nalimot sila nga, nag-hike paguni sila. Time will come, makabot sila sa land of promise. When they settle down sa land of promise, labaw pa.
Nindot kayang ilang kabutang, pero napa sila sa dalan. Ya ila na dayong gikuanan ang Ginoo. Gikwintahan ang Ginoo. Now, muna lisod usahay nato, no? Kung dili ganing ta grateful sa Ginoo, mapasalamaton, atong kwintahan ang Ginoo. Maulaw ta, oy, kung mangwinta ta sa Ginoo. Kita nga mga tao, mga Kristohanon, naluwas ta tungod sa kaluoy sa Ginoo. Di panalanginan ta tungod sa kaluoy sa Ginoo. For me, sometimes when I knelt down and said, Lord, thank you for blessing me. I'm not worthy nga i-bless ko sa Ginoo. We are sinners. Dapat nato ilansang sa cross. Dapat nato itambog sa linaw nga kalayo. Pero giluwas na sa Ginoo, gihigugma to sa Ginoo. And we're going to be thankful to God. Amen? Christian, ayaw kalimot, kaluoy lang yun sa Ginoo ning atong kinabuhi. Ayaw gyud kwintahi ang Ginoo. Lord, grabe, pangalagad ako nimo Ginoo. Sa iyo pa, ayaw kwintahi ang Ginoo. Kay dili ta katupong sa gihimo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Maybe you are in suffering tonight. You have a lot of problem. But I will tell you this, that's temporary. Time will come. Maabot ka sa land of promise, flowing with milk and honey. And be joyful and be thankful to God sa imong kabutang karon. Pasalamati ang Ginoo. They forgot the goodness of God in their lives. God gave them freedom. And their children no longer become slave. Wala sila magunahuna nga moabot na sila sa land of promise nganong dugay sila nakaabot tungod kay ang ilang kasing-kasing wala pa mausab. Giridi pa sila sa Ginoo. Christian, kung gusto ka makaabot dayon sa land of promise, you need to change your heart and be grateful and be thankful and willing to serve God and ready to die for the Lord. Amen? Usahay ang atong pagpangalagad sa Ginoo, dili kinasing-kasing, gamay lang ang mga problema, wala na. Maluya na ta. Ato nagkwintahan ang Ginoo. Now, because of their ungratefulness, they died in the wilderness. They were not come to the land of promise. Christian, change your character. Be grateful to God. Be grateful to somebody, to the people na nagtabang nimo. Pasalamati sila. Put in your heart, salamat itong mga tao nga nagtabang nako. I will always remember them. May mga tao sa una nga ako pangipangita kay grabe ang ilang pagtabang nako. In Psalm 106 verse 13 to 15, this son forgot his work. They waited not for his counsel, but lusted exceedingly in the wilderness and tempted God in the desert. And he gave them their requests, but sent linis into their soul. Linis means kaluya sa ilang kalag. Now, dali ra sila nakalimot sa gibuhat sa Diyos sa ilang kinabuhi. Wala sila magulat sa direction sa Diyos. They waited not for His counsel. Wala na. Dili na sila gusto nga mangutana sa Ginoo. Moses, unsay mong buhaton? Wala. Gusto na sila mo himog desisyon nga way labot ang Ginoo sa ilang kinabuhi. Now, despite of God's mighty act, the people soon forgot His works and choose to live in their own desires. Maigsoon ko sa Ginoo, hinauton ta, kita mga Kristohanon, kung natatakalisod karon, nakaka sa pagsulay, naon ta di ka makalimot, pagpananghid sa Ginoo, pagpray, unsa imong buhaton. Ang Ginoo, mas bright siya kay kanato. Ang Ginoo, kabalo siya, ug unsay naa sa unahan. O sa importante kayo, nga ato kanunay mangayo tag counsel ngadto sa Ginoo by prayer, by asking advice sa atong mga elders sa church, sa pastors, and that way you are honoring God. In that way you are, imong girespeto ang Dios, imong giila ang Dios sa imong kinabuhi. Now, what makes them ungrateful?
Ngano man ang mga Israelites nahimo silang ungrateful? Unsa may nakapahimo nilang ungrateful? Una, they forgot the works of God in their lives. Nalimot sila sa mga milagro nga gihimo sa Ginoo sa Ehipto. Nalimot sila nga Red Sea na tunga sa diyang nilabang sila. Nakalimot sila sa gahom sa Diyos. Ang ilang una-una, there is something wrong in God. There is something wrong in Moses. Pero ang problema naa nila. Pwede sila after 1 week makaabot na sila. Daan na sila sa daplin. Why God wants them to tutuyok na sad. Again, why? Because they are not ready. Their heart is not ready. Christian, there's no problem in God. The problem na anato. Dapat musalig ta sa Diyos. Maybe, nagulat ang Ginoo nga mohinog ka sa imong kinabuhing Kristiyano. Maybe you're struggling, just continue. Don't be discouraged. Pasalamati ang Diyos kalipay sa imong pagpangalaga diha sa Ginoo. Amen? Number 2, they don't wait. Di sila kahulat. Kaning di kahulat, delikado ni. Kamu mga batanon, kung di mo kahulat, dili pinakamaayo ang inyong mabana, inyong masawa. Kay kung abot na sila sa land of promise, nindot na kaayo ang ilang kabutang. Pero di sila kahulat. Dili sila kabalo mo sakripisyo sa hamubo nga panahon. Amen? Ang ilang yun na, why pa dito sa Ehipto, grabe dito, nay tilapia dito, pero tinagana. Nay cucumber. Kailan ragunang cucumber? Pero dito sa land of promise, nay steak dito. Nindot kayo. Nay grapes dito. Dito sa Ehipto, ang ilang ipakaon nila kanang mga pagkaon nga di nakaunon sa mga Ehiptohanon because they're slave. Kung nalimot sila, nga makaabot na sila dito, perting hayhaya nila. The reason is, ngano wala pagitugod sa Diyos, kaya di pa ready ang ilang kasing-kasing. Dili sila masinugtanon sa Ginoo. Dili sila mo-obey ngadto sa Ginoo. Yung sa Ginoo ha, ugma, Lunes, ayaw mo pagtigom. Ugma na, kanang malilag sa kadlaw, kaya nanapoy ulan pagkaugma, nanapoy mana, ang uban. Tagahanon ginila, buwa palang ugma. Iyaw mo ka na. Sige, bagutbot, grabe kasamo kayo, grabe ang burden ni Moses because they are not obeying God. And then number 3, not only they forgot the works of God in their lives, they don't wait, di sila kahulat. Christian, kung nangalagad ka sa Ginoo karon, struggle, paghihapon ka, naghauli na ka sa imong tithes, o sa imong naghatag ka sa imong faith promise offering, padayon lang. Don't give up. Just wait. And then, number 3, they were lustful. Grabe ang ilang unod. Ang ilang gisunod. Now, there is danger in walking in our lust. Ang atong unod, gusto ni magpakasala, di ni gusto musimba, di ni gusto magampo, di ni gusto maminaw og Bible, di ni gusto mangalagad sa Dios. Na kani atong lust, if you are lustful, mao ni makapahimo na tong ungrateful diha sa Ginoo. Number 2, the sin of forgetting God's blessing. The sin of forgetting God's blessing. Sala nang makalimot ta sa kaayo sa Diyos nga gibubo niya sa atong kinabuhi. Ang pagkalimot sa pagpasalamat sa Diyos sa mga panalangin na atong nadawat usa na kasala. Ato tanawon in Deuteronomy chapter 8 verse 11. Beware that thou forget not the Lord thy God is not keeping his commandments and his judgment and his statutes which I command thee this day. Lest when thou hast eaten and art full, and hast built godly houses, and dwell therein,
And when thy herds and thy flocks multiply, and thy silver and thy gold is multiplied, and all that thou hast multiplied, then thine herd be lifted up, and thou forget the Lord thy God, which brought thee forth out of the land of Egypt, from the house of bondage, who led thee through that great and terrible wilderness, wherein were fiery serpent and scorpion, and drought where there was no water, who brought thee forth water out of the rock of flint, who fed thee in the wilderness with manna, which thy fathers knew not, that he might humble thee, and I might prove thee to you to do the good at thy latter end. And thou say in thine heart, my power and might, mine hand hath gotten this wealth. Itagaan sila warning sa Ginoon siya, beware that thou forget not the Lord. Usahay sa lisod pa ta, grabe na itong salig sa Ginoon. Paghayahay na ta, mahimo na na itang proud. Pero na imo na na ang kunon, wala pa ko niya, wala na sila, luoy ka na sila. Tungod na ako, ayaw pagkalimot nga ang Ginoo naghimo niya na. Christian, be humble in the sight of God. Bahala na, gipaubos to sa mga tao, basta sa atong baba na atong gipaubos ang atong kaugalingon, o nagluhod ta, nagpasalamat ta sa Diyos. Ang atong pagsimba nga matinudanon, ang atong pag-uli sa atong ikapulo, o sa atong pagtabang sa boloton sa Ginoo, you are showing your humility to the Lord. Kung wala ang Ginoo, wala tayo mahimo. Moses warned the people to forget the Lord once they enter in the promised land and become prosperous. Now, don't forget to thank God when you become prosperous. Ayaw ang kuna ang panalangin. Ayaw ingna tungod ni nako. No? Sa wala pa ko, luoy kay na sila. Kung naana sa imong kasing-kasing, pangayok pa sa ilo sa Ginoo. Sooner or later, kuhaon ka sa Ginoo. Pero magpaubos ta. The more ang blessing maabot sa itong ginabuhi, the more ta magpaubos, the more ta panalanginan sa Ginoo. Ang sanga gadaghag bunga, dapat muyuko siya. Kay kung dili siya muyuko, mabali siya. Kita mo sanga? Ang sanga nga daghag bunga, muyuko siya kayo. Nga muyuko siya, aron madaog niya ang mga bunga. Christian, kung daghan tag panalangin, dapat the more nga magpaubos ta, atubangan sa Diyos o atubangan sa mga tao. Amen? Dili na kinahanglan, ihinambog nato ang atong mga panalangin. Kaya dili malipay ang Ginoo niya na. Doon na tayo example niya na karoon na itong basahon. Tanaw na ito sa Psalm 103 verse 2. Psalm 103 verse 2. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Forget not. Ayaw kalimot. Nga ang Ginoo nagpanalangin nimo. Ayaw kalimot nga ang Ginoo mo nagsustain nimo. Ay kalimot nga ang Ginoo naghatag nimo kusog. Unaha siya, simbaha siya, tahura siya. Kay kung dili nimo unahon ng Dios, dili nimo unahon ng Dios sa pagsimba, nagpasabot nga kaya nimo wala ang Ginoo. In your heart, you are not bowing yourself, but you become ungrateful to the Lord. Pero kung giunaan mo ang Ginoo, pasabot na imong giuna ang imong gitaho ng Diyos sa imong kinabuhi. Number 3, last, the example of King Hezekiah. Kining si King Hezekiah, ito ni mabasa sa 2 Kings, chapter 20, verse 12 to 19. No? Isulat ninyo diha, basahan na lang ninyo dito sa inyong, wala na time, sa inyong mga balay. 2 Kings chapter 20 verse 12 to 19. 12 to 19. Now, ato makita diri nga si Hezekiah initially humbled himself in gratitude, but later became proud, forgetting his
dependence on God. No? Iyang gipakita tanan niyang treasure sa anak sa hari sa Babylon. Tungod sa iyang kahambugiro, iyang gipakita tanan niyang treasure. Giro tanawa akong bangko kani pinakamahal ni nga bangko. Kani usa ka bangko 5 million ni. Unsa dinhi electric chair. Grabe. Sa tanawa among plato, gipanghambog niya. Pero dili ni siya ingon ani. Nahambugiro ni siya sa dihang gipanalanginan siya sa Ginoo. The ungrateful person, they don't honor God when they were blessed because they became proud. Every time we remembered our success, we will bow down and we will thank God what He has done in our lives. Lord, salamat yung kayo. Salamat, Lord, nga na ako'y sakyanan. Sa una, bisag bike, wala ko. Tanawa ni si Hezekiah. Atong basahon sa 12 ug 13. At the time, the Berodach-Baladan, the son of Baladan, king of Babylon, sent letters and a present unto Hezekiah, for he had heard that Hezekiah had been sick. And Hezekiah hearkened unto them, and shewed him all the house of his precious things, the silver, the gold, the spices, and the precious ointment, and all the house of his armor, and all that was found in the treasures. There was nothing in the house, nor in his dominion, that Hezekiah showed him not. Then came Isaiah the prophet unto the king Hezekiah, and said unto him, What said this man? And from whence came they unto thee? And Hezekiah said, They are come from a far country, even from Babylon. And he said, What have they seen in thine house? And Hezekiah answered, All the things that are in my house have they seen. There is nothing among my treasure that I have not shewn them. And Isaiah said unto Hezekiah, Hear the word of the Lord. Behold, there is come that all is thine house, and that which thy fathers have laid up in store, and to this day shall be carried into Babylon. Nothing shall be left, saith the Lord. Siya, tungod kay imong gipakita ni tanan, maabot ang panahon nga ilan ning kuhaon ug lakip ang imong mga anak. Tiya mo ka na. Tungod sa iya pagkahambugiro, pero dili ni sa ingon ani. Nahimo lang siyang hambugiro sa dihang gipanalanginan na sa Ginoo. Now, Christian, kung gipanalanginan na sa Ginoo, dapat dili mausab ang atong kasing-kasing. Kung gipanalanginan na sa Ginoo, dapat doon na kay panahon nga mag-ampo ka, magpasalamat sa Diyos. And ask God to help you nga mahimo kang gihapon nga mapainubsanon. Amen? Ayaw dahil na pagdagan nakakwarta, ay, kapuya kayo. Anong kapoy man ka? Kapoy kang inihap sa kwarta? O grabe naman po. Ipanghatag na kung ikapoy ka. Grabe. Pila na kwarta ni mo sa 100,000. 100,000, ikapoy na kag-ihap. Ihatag na namo. Dapat dili tamang hambog. Amen? Ang Kristohanon nga dili ready o kasing-kasing. Panalanginan na siya gamay. Mahimo na nadayon niya nga galamiton sa yawa ang maong blessing nga mapalayo siya sa Ginoo. Pero ang Kristohanon nga ni matured na siya. When God is going to bless them, that person, he used that blessing para sa buluhaton sa Ginoo. Para mahimo siyang blessing sa uban. And the more nga i-bless sa Ginoo, the more nga mahimo siyang humble. Mapainubsanon siya. Ayaw na yung naglahi na ni. Di na ni pareha sa una. Dili na ni si Pedro. Kisa di ka, si Peter.
Dili si Kwana. Dapat mapainobsanon ta. We know that Pastor Peter is a humble person. Ha? Ay mo pag... Wala na. Dili na ni si Juan. Isa ni ka? Si John. Ha? Sa una, maglakaw ka sa karsada. Mingon kag, usa ni, puto. Pagkano na, gipanalangina na ka sa Ginoo. Isa, what is this? Piyuto. Grabe na kay kami istorya. Isa ka, igang na kaayo eh. Igang nga, madaling mahal kay nga t-shirt. Pila na yung t-shirt sa 30 mil. Wag, grabe kay mistorya. Mga igsoon ko sa Ginoo, murag katawanan, pero daghang mga Kristohano ningon niya na. Amen? The more God is going to bless you, the more you need to be humble down and serve God and be faithful sa inyong pagsimba. Amen? In the Lord, if you bless me, Lord, help me na mahimo kong humble gihapon. Dili magtanaw ka sa mga tao doon ay Kristohano nga akong kuyog sa una, ingon siya, nganong lisod man na sila kwarta, no? Ikaw dahil sayon naman kayo ng kwarta. Pag abot ng 2 ka tuig na bankrupt, kutan-awara, di gin masayop ang pulong sa Ginoo. Salamat ang Ginoo maayo kay sa atong kinabuhi. Amen? Salamat ang ipailuban ko sa Ginoo. Salamat ang ipailuban to sa Ginoo. There are many times kung sayin ko, Lord, thank you kayo nga imo kong ipailuban. Lord, salamat sa imong kaluoy. Ug atong pasalamatan ng Dios sa atong kinabuhi. The grateful Christian nangalagad siya sa Diyos. O nahinumduman niya ang gibuhat ni Kristo sa iyang kinabuhi. You know what Jesus Christ done for us? He died on the cross to save us. Ining kalibutan na di ta magdugay dinhi. Ako ganing murag tan-aw nako kay 61 na gugko. Sunod 62 na. Sunod 63. Maabot pa ka kong 70 ni. Murag gamay na lang yun kayo. Ang atong ginawa, Pastor, dugay pa ko kay 20. May laging maabot kang 30. Ang importante, doon na tayo gihimo sa Ginoo. Amen? Mapasalamaton ta sa Ginoo. Doon ay mga kalag na itong kitabangan, na atong madala at pinaagi sa atong pagtabang, paghulog sa atong faith promise offering. Doon na tayo reward dito sa langit. People became ungrateful because they were forgetful. Nalimot ta, kinsa ta. Wa kakailan ako, kinsa day ka? Ako grabe. Wa kakaila, paliton ta kag sunog. Grabe naman ang istorya. May pugbaligya. Ang Ginoo nakadungog niya na. God, He look at our heart. Isagwa na itong migisulti, pero nakakita ang Ginoo. So dapat mo dool to sa Ginoo, Lord, help me. Lord, forgive me. Lord, please, my heart. Lord, help me. Nga ako kasing-kasing Ginoo, mahimong mapainabsanon. Kung doon ay mga tao nga mag-put down ninyo, ayaw niyo tumpangi, kaya gitugot na sa Ginoo, aron mapakita sa Diyos nga mapainubsanon ka. Don't forget God when you are blessed. Don't forget people who help you. Don't forget God. Kamoy nagtabang nimo. When we become ungrateful, God's favor will stop flowing in our lives. How to become grateful? Remember God and His goodness. We are not worthy to be blessed, but through His mercy, He blesses us. Remember those who help you and bless them, and bless them. Not only remembering them, dapat ato silang i-bless, dapat ato silang tabangan sad, pasalamati o balusi ang mga tao nga nagtabang nimo. The Bible says in Proverbs chapter 17, verse 13, whoso rewarded evil for good, evil shall not depart from his house. Whoso rewarded evil for good, evil shall not depart from his house. This is the word of God. Kung nagay mga tao nga nagtabang na to, maayo sa itong kinabuhi, hinumdumi sila. Ayaw silang balusay og dautan. Kaya ilang kaayo nimo, imong balusag dautan, ang dautan dili mo biya sa imong panimalay.
Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you so much, Lord, sa imong pulong. Ako nag-pray, O God, nga ikaw panalangin ni Adto Ginoo, among nidunggan. Tabangi kami, Lord, nga mahimo kaming mga mapasalamaton, grateful. Tabangi ang matag sa kanamo, Ginoo. Sometimes, Lord, mahimo kaming mapahitason tungod sa mga butang, mga panalangin nga among dadawat. Lord, forgive us. Lord, tabangi kami, Ginoo. The more imo kaming i-bless, the more, Ginoo, kami mapainubsanon o mapasalamaton. The more nga imo kaming i-bless, himo kami, Ginoo, tabangi kami, nga the more kami mga lagad diya kanimo. Dili kay the more nga doon namin panalangin, the more nga magkalayo kami kanimo. We know, God, walay permanente nga panalangin kung dili mo kami makita nga matinud-anon. Lord, help your people, O God, to acknowledge nga ikaw sa ka-Diyos nga gamahanan nga mo'y nagtabang ka na mo. Nga tanang butang, gikan diya kanimo. Tanan akong ipangayo. In Jesus' name I pray. Amen. Okay.